pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Most especially sa lahat po ng mga katrabaho ko dito po sa Pasig City. DJ Lindsay, ikikwento ko lang po ang dahilan kung bakit sobrang taas ng standard ko pagdating sa pag-ibig. This is also my way of honoring my grandparents since malapit na po ang undas. Palagi kasing tinatanong ng iba kung bakit hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend hanggang ngayon. Bakit daw sobrang taas ng standards ko pagdating sa lalaki? Well, bakit ko naman ibababa ang standards ko? Kung naka-witness ako mismo ng Till Death Do Us Part na love story. Nga pala, DJ Lindsay, please call me Malo. Ito po ay love story ng great-grandparents ko. Si Lola Asyon at si Lolo Manuel. Naalala ko pa nung bata pa ako. Sila Lolo at Lola po yung tipo ng mag-asawa na hindi mo mapapaghiwalay kahit anong mangyari. Sa lahat ng lakad, dapat palagi silang magkasama. May mga oras noon na nagkakape sila sa market dito sa amin at dapat palagi niyang kasama si Lola. Ganon ka-sweet ang lolo ko. Kapag may mga araw naman na hindi makakasama si Lola, either nagtatampo sa kanya yung lolo ko. O di kaya naman, kapag nandun siya sa bangketa at nagtitinda ng bawang at sibuyas, kamatis, ang ginagawa ng lolo ko, dinadalahan niya ng tinapay at ng kape ang lola ko. Minsan, alam niyo ba kung papalarin, pati ako, may pasalubong galing kay lolo. Ako kasi yung pinakaunang apo nila eh. May mga pagkakataon din na nag-aaway sila. Hindi rin naman sila perfect, syempre.
Iba talaga sila kahit kapag nag-aaway. Si Lola kasi, ang lakas ng topak at saka ng trip. May isang araw na tinago ni Lola Asyon yung pera ni Lolo para daw hindi makapagkape sa market. Dahil lang yon sa isang araw na nakalimutan siya nitong isama sa pamamasyal. May isang away din sila noon. Ang dahilan naman, yung alaga naming pusa. Kasi si Lolo nilagyan ng plastic sa puwet yung pusa. Kaya inis na inis yung lola ko. Ang ending, isang buong araw na hindi kinausap ni Lola ang lolo ko. Naging okay lang sila nung binilahan daw ng choknut ni Lolo si Lola. Tapos, ayun, nagkape na sila ng magkasama doon sa bangketa. Pero sa paglipas ng panahon, DJ Lindsay, tumatanda at nanghihina na sila. Pero alam mo, kahit ganun, damang-dama mo pa rin yung pagmamahal nila para sa isa't isa. Kahit nanghihina na, nagpipilit pa rin sila na mag-renew ng kanilang kasal. At dahil hindi na nila kaya pang umalis tulad ng dati, pinapunta na lang namin yung pare doon sa bahay namin. Tapos, doon ginawa yung seremonyas. Kitang-kita talaga namin lahat kung gaano kasaya ang mga mata nila at punong-puno ng pagmamahalan. Lalo na nang muli silang maikasal. Ilang araw ang lumipas, pagkatapos nilang maikasal, sa hindi malamang rason, DJ Lindsay, doon na sila mas lalong nanghina. Unti-unti na naming tinanggap na isa sa kanila ay maaari din kaming iwan dahil sa katandaan. DJ Lindsay, isang gabi, biglang natahimik yung kwarto nila. Sanay kasi kami na makarinig ng Santo Rosario sa kanilang dalawa kada alas 8 ng gabi. Sinasabayan nila yan sa harap ng altar nila doon sa kwarto. Ngunit ng gabing yon, tahimik. Hanggang sa nagmadaling araw na. Narinig namin ang hikbi ng Lola Asyon. Nagmamakaawa siya na huwag daw siyang iwan ni Lolo. Iyak siya ng iyak. Pati kami. Hindi na rin namin napigilan ang aming mga luha habang pinapakinggan sila sa labas. Hindi muna kami pumasok dahil gusto namin na ibigay yung oras na yon para sa kanilang dalawa lamang. Pero pagkalipas ng ilang oras, nagtataka kami kung bakit pati si Lola ay natahimik na rin. Akala namin nakatulog na siya. Kaya minabuti namin na pumasok na sa loob para na rin maayos si Lolo.
Chinek namin yung dalawa. Pinipigil namin yung aming mga luha dahil alam namin na wala na ang lolo ko. Hinanda na rin namin ang aming sarili na baka mamaya hindi mapigilan ni Lola ang kanyang emosyon. Pero pagpasok namin sa kwarto, nakita namin ni Mama na nakayakap ang Lola kay Lolo. Ganon din si Lolo kay Lola. Mahigpit ang kanilang pagkayakap sa isa't isa. At mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog nilang dalawa. Pero nung hinawakan na ni Mama ang kanilang mga katawan, hindi na sila gumagalaw. Hindi na sila humihinga. Sinubukan pa namin yugyugin ng kaunti ang kanilang mga katawan para magising sana. Tinatawag namin yung pangalan nila. Pero wala na talaga. Buong lugar namin hindi naniniwala na sabay nga silang pumanaw. Kasi sa buong barangay, sa pamilya lang daw namin nangyari ang ganon. Kadalasan daw sabay na kinukuha dahil sa aksidente. Pero yung mapayapa na pagtulog, tapos magkayakap pa silang dalawa, kakaiba daw yun. At talaga naman pong hinahangaan ang pagmamahalan ng lolo at lola ko. Hanggang sa burol nila, magkatabi po ang kanilang mga kabaong. Kita mo kung gaano kapayapa yung kanilang mga mukha. At maging sa kandila, maniwala kayo o sa hindi, sabay ito palaging nauupos. Kahit nauuna namin sindihan yung isa. Kung may aral man sila na naibigay sa akin, yun ay ang tunay na pagmamahal. Napakaswerte ko, DJ Lindsay, dahil sa murang edad, saksi po ako ng tunay at wagas na pag-iibigan ng lolo at lola ko. Lo, La, you both raised me. At masasabi kong kayo ang dahilan kung bakit mataas ang standards ko. Noon pa man po, damang-dama ko na at kitang-kita ko ang totoong definisyon ng pag-ibig. Na maraming tao ang umaasam-asam. DJ Lindsay, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ng aking lolo at lola. Ako po si Malo. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. What a great love story to tell. Grabe naman. Sarap naman ang ganon. Fairness naman. Na-all, di ba? Talagang kahanga-hanga talaga. Grabe yung Tagalog din, di ba? Oo.
Sobrang amazing talaga yung pagmamahala ng mga lolo't lola natin. Oo, no? I too have my own share of story tungkol sa mga lolo at lola ko. Kaya, sige, one time ikikwento natin yan. At hindi naman sing grabe at sing ganda ng storya nitong ating letter sender na si Malo. By the way, Malo, thank you so much for sharing your story with us, no? Sarap sa ganyang yung ma-witness mo talaga yung ganyang katotoo na pag-ibig. Thank you so much dito sa Lihim ng Liham din, no? Thank you so much. Nagpapasalamat kami sa iyo, Malo. So if you have comments, mahal ko, alam ko kahit ikaw na-amaze ka rin, wag kang dyan. Oo. Ewan ko na lang ha. Ewan ko na lang talaga kapag hindi ka na-touch dyan sa kwento na yan. Even nga si Papa Driver, napailing na lang siya. Oo. Sabi niya, na all. 9:25 ng umaga. Naku, itong winner natin sa Panggash and Pangcash on-air promo. Panggash and Pangcash on-air promo ay hindi na tumawag sa atin si Kay Ann Marasigan. Kaya mamaya tayo po ang tatawag sa kanya. Ibang sarap ng feeling na ganyan yung love story ninyo. Siyempre, pinapangarap natin na ganyan din yung love story natin, di ba? Kahit ako para pagdating ng panahon, meron akong ikwento sa mga anak ko or sa mga magiging apo ko. Pero aminin natin sa hindi kasi sobrang iba na talaga yung panahon ngayon tsaka panahon noon. Di ba? Ngayon, kapag ang babae nagalit, ay, naku, talagang parang tigre, no? Mga babae, di ba? Hindi mo alam kung bakit saan ang gagaling yung galit nila. Ang daming stressor sa paligid, kaya ganun ang galit ng mga babae. Meron din naman mga lalaki na grabe din ang galit na pagbubuhatan ng kamay yung mga babae. Hindi mapigilan yung sarili nila, di ba? Pero alam mo, nung unang panahon, sobrang lambing ng mga tao. No? Alam mo yung tipong mararamdaman mo na kahit outsider ka ng family, yung umaapaw and abundance ng pagmamahal doon sa buong pamilya, mararamdaman mo talaga. Di ba nung unang panahon nga talagang mega sibak ng kahoy yung mga lolo natin para lang makuha yung inaasam-asam, yung alam mo yon, yung oo, di ba, ng kanyang nililigawan at ng pamilya. Aminin mo yan. Na all. O sabi nga dito, nakakaiyak naman po yung kwento na ito, sabi ni Ate Feli. Oo. Diba? Sabi naman po nitong isa ni Ate Gigi, nakakaiyak pero ang saya ng pagmamahalan nila. Totoo ka naman, friend. Grabe, diba? Sana all naman talaga. Alam mo, tayo din naman talagang humuhulma ng sarili nating love story Although napakarami na talagang factors ngayon kung bakit hindi na natin maibabalik or hindi na siguro natin kayang i-match yung panahon noon sa panahon ngayon. I believe na talagang tayo pa rin ang gagawa ng love story natin. Tayo yung maglalagay ng meaning doon sa definisyon ng true love, di ba? Within a relationship. Wow! Sa totoo lang, madali lang naman maging matino. Diba? Kung talagang ibibigay mo at iaalay mo yung buong 100% na pagmamahal mo para dyan sa taong napili mo. Diba? Iiwasan mo yung distractions, iiwasan mo yung temptations, diba? If you really love the person. Problema kasi ngayon, sobrang daming distractions, mahal ko diba? Diba kung noon, kapag ang isa nagalit, yung isa susuyuin, susundan yung babae. Kapag nagalit yung babae, susuyuin yung babae. Ganyan ang mga lalaki noon. Di ba ganun din ang mga babae naman, kapag nagalit ang lalaki, susuyuin din. Ganyan. Pero ngayon, try mong magalit sa jowa mo. Iba-block ka na, hindi ka tatawagan, ganyan, hindi magre-reply sa'yo. Oo. Diba? Tapos malaman-laman mo, uy, break na pala kami. Oo. Surprise! Ganyan. Uy, may iba ka na palang jowa. Hindi mo naman sinabi. Diba? Nakikita na lang natin sa social media lahat diba? Sabi nga nila, sa sobrang fast pace ng buhay, as in sobrang bilis ng galaw ng mga bagay sa panahon na ito, diba? Sobrang kakaiba, diba? Sobrang malayo talaga siya nung unang panahon. Nung unang panahon, kapag may gusto kang sabihin doon sa taong mahal mo o sa pamilya mo, kailangan mong sumulat ng telegrama, 'di ba? Isusulat mo 'yan ng haba niyan sa yellow paper, 'di ba? Oo.
Diba? Tapos lahat doon, lahat ng emotions mo doon mo ilalabas. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, ganyan. O di kaya naman kapag galit ka, isusulat mo rin yung galit mo. Tapos ibabalot mo pa yan ng envelope, di ba? Tapos ipapadala mo pa doon sa kutsero ba tawag doon? Ipapadala mo pa yan doon sa mailman. Tapos yung mailman dadalhin pa doon sa, di ba? Ang daming pinagdadaanan. Pero ngayon, ang dali nang makapag-send ng message, Day. Kuha ka cellphone, type ka lang, message sent. Nakuha na agad nung pagbibigyan mo ng message, nung mensahe, di ba? Pero ang problema nun, sa sobrang bilis na natatanggap ng mga tao yung mga mensahe, pati galit ngayon, sobrang bilis din na natatanggap at nararamdaman ng mga tao. For example, galit ka, dyan sa jowa mo. Ang daling mag-type napaka-walang yamo, isa kang animal ka, ganyan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi ka na lang ng bababae, ganyan. Sana hindi na lang kita naging asawa. Ganyan. Nagsisisi ako na naging asawa kita, na pinakasalan kita. Di ka naman pogi. Ganyan. Nasend mo na, mababasa ngayon ng asawa mo. Paano kung hindi naman talaga sinasadya? Di nasaktan na agad yung asawa mo. Na-depress na agad yung asawa mo, di ba? Tapos, di ba, ipapack up nyo na agad kasi nasaktan kayong dalawa. Hindi tulad noon, bago makarating yung galit mo, di ba, na isulat mo ng lahat, di ba, kapag sinil mo yung envelope, wala na yung galit mo kasi napagod ka na kakasulat. Di ba? Napagod ka na sa pagsulat, napagod ka sa pagsil ng envelope, hinihintay mo pa yung mailman, di ba, kartero? Ano ba talaga? Hihintayin mo pa yung mailman kasi hindi naman mabilis dumating yung mailman, di ba? Parang weekly yung schedule nila. So bago mo pa ma-send o bago mo pa maiparating yung galit mo doon sa mahal mo, wala na, bumaba na yung galit mo. So you know what I'm saying? Sa sobrang fast-paced na mga bagay ngayon, sobrang dali din po nating ma-depress, sobrang dali nating malungkot, unlike before. Diba? So mas marami ang stressor ngayon, mas marami po ang problema ngayon, mas marami din ang rates ng paghihiwalay ng mga taong nagmamahalan. Yun diba? Nakakaloka. Kaya nga, we do hope and pray na somehow, diba, sana we get to experience this kind of true love sa atin din. Salamat again, Malo. Ang daming naiiyak ko. Sabi ni Log Out, sana all sweet sa isa't isa. Nakakalungkot lang, ako lang ata ang sweet sa partner ko. Bakit? Anong nangyari? Sabi naman ni Mark Hernandez, dyan natin namimiss yung mga lolo at lola natin. Yung mga malambing sila sa isa't isa at malambing sila sa'yo. Sabi naman ni TPC, nakaka-inlove naman ng episode ngayon. Pabati na lang po sa asawa ko na si Arman Olagbay. I love you. Sabi naman ni Mekal Conde, yan po yung sinasabi, till death do us part. Sabi ni Glo, good morning beautiful idol Lindsay. Iba talaga po yung lolo at lola. Sobra po silang nagmamahalan, 'di ba? Maganda ang pagmamahalan nila lolo at lola, 'di ba? Solid po. At nakikinig po ako sa inyo palagi, beautiful Lindsay. Thank you so much. 'Di ba? Alam mo, it reminds me of the movie The Notebook. 'Di ba ganyan din? It's just that yung isa may Alzheimer's na, yung babae na lola, 'di ba? Tapos si lolo, 'di ba? Syempre matanda na rin sila, ganyan. Tapos 'di ba, they died together in each other's arms din. Tapos sa isang bed lang din. Di ba? Wow! Ganun din yung kwento ng The Notebook. Hey! Sabi ni Evelyn, sana all, i-apply pa ang pagiging sweet sa lahat ng magjowa. Sabi ni Arch, legit naluha ako dito dahil naalala ko ang in-laws ko. Umuwi sila sa Pilipinas after living with us for 15 years dito sa US. We lost my mother-in-law January 2022. Doon na din nag-decline ang health ng father and eventually passed earlier this year. In sickness and in health, till death do us part. Yan talaga dapat ang goal for every married couple. Totoo naman yan. Nako, sana sa lahat ng nakikinig sa atin, sana tayo po ay ma-bless to have, partners na mamahalin tayo. At sana, hindi lang yun dapat ang ipagdasal natin. Sana rin ma-bless din tayo to be the best partner, to be the most loving partner na magkakaroon yung magiging partner natin soon, 'di ba?
Kasi hindi pwedeng sana Lord magkaroon ako ng loving sweet husband. Loving sweet husband kung ikaw naman mukha kang dragon. Yung ugali mo, di ba? Ayusin. So ipagdasal mo rin na sana maging tama po yung ugali ko para sa magiging partner ko o sa asawa ko. Sana rin po yung asawa ko maging maayos po yung kanyang ugali, no? Sana bigyan niyo po kami ng courage and ipakita niyo po sa amin ng light para mas mahalin po namin ang isa't isa. Ganon. Sabi ni Chito Akutsu, kami ng asawa ko di pa away. Pag galit siya, bingi ako. Pag galit ako, tropa ko pinagpapagalitan ko. Hi, sabi ni Villa Senior Sarah, kakakilig. Hi sa husband ko na si Santi. Love you, mahal. Hindi naman po Valentine's Day ngayon. Undas nga ngayon pero ang daming kinilig ha. Fairness sa inyo. At happy birthday kay Gerald Baniaga. Okay, thank you so much. Pangga, para sa lahat po ng mga nagmamahal, sana sikapin po natin na ibalik yung pagmamahal na pinaparamdam po sa atin ng mga nagmamahal po sa atin. Because it's very rare to find someone to be as in love as you are with them. Diba? Kung nakita mo na siya, pasalamat ka. Ulit mo na